At gaya nga po ng sinabi namin sa inyo, bumuo po kami ng team para po i-highlights po ang mga legasiya ng ating Pangulo. At ito na po ang aming una po yung pabahay. At ngayon po yung 3+1 na pinuntahan po ng aming team. At dinumog po ngayong Father's Day nitong linggo ang mga LRT at MRT. Pakinggan niyo po ito at panoorin. Sa abalang buhay natin mga Pilipino, napakahalaga ng araw ng linggo. Dahil dito, nagsasama-sama ang pamilya. Kaya laking tuwa ng ating mga kababayan nang simulan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang programang Pamilya 1+3. Ayan po, tandaan nyo, 1+3. Kung isa po kayo, kasama nyo ang 3 friends, 3 members of the family, 3 kaklase, basta linggo, libre kayo. Ganong kalupit po ang promo. Saan ang iyong isang ticket sa MRT ay makakapagsama ka na ng 3 pang membro ng iyong pamilya. Kaya mga kababayan, ang mga programa at proyekto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi lang natin pag-uusapan, hindi ating pupuntahan. Ayan, pupuntahan po talaga namin yan. At sana po, makarating kami sa iba't ibang lugar katulad ng mga probinsya. Pupuntahan po natin yan kasama ang ating team. Samahan niyo ako. Ayan po yung isang istasyon. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Sir, ano po masasabi niyo dito sa Pamilya 1+3 na programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Malaking tipid po kasi di ko rin in-expect na makakatipid kami ngayong araw kasi nga kala ko hindi babayaran ko lahat pero yun wala, may free ride. Unexpectedly. Pero napakalaking tulong na rin talaga kasi syempre lalo na sa araw-araw na commuters, mahirap na kung buong pamilya kayo, mas malaki matitipid nyo. Savings pa sa pagkain. Ano pong masasabi niyo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Maganda yung proyektong nagawa niya na ganito, na makakatipid yung ibang mga commuters, lalo na sa pang-araw-araw. Biro nyo, bawa isa kayo. Tapos may bali 4 kayo, tapos membro ko yung pamilya, barkada, putik, libre na. Diba? Makakita nun. Diba? Yan ang programa ng mga Pangulong Bongbong Marcos na talagang mararamdaman ng ating mga kababayan. Ganyan po yung mga proyekto nararamdaman, hindi po yung ibang proyekto. Ibang proyekto, dating administrasyon, pumatay ng tao, tatanga-tanga ka. Diba? Yung pagpatay ng mga tao, hindi proyekto yon, pantanga yun. Pakitulong na rin. Maraming salamat po, Bongbong Marcos, sa proyektong Sir, lagi po ba kayong namamasyal tuwing linggo? yes po. Every Sunday pag nagsisimba especially. Uy, sana all namamasyal pag linggo. Yan po. Okay po, thank you po. Enjoy the Sunday. Ayan po, pamilya sila, libre na. Oh. Hello, ma'am. Ay, Kamusta po? Ano po masasabi niyo dito sa Pamilya 1+3 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? maganda, parang patipid. Sabi, Oy, totoo yan, Ruel. Pati yung mga DDS, libre na kayo. Kapal ang mukha nyo, inubos nyo na nga yung 20 pesos na bigas. Kaya mambuburahot na naman kayo dyan sa, libreng sakay. Kapal ang mukha nyo, mga DDS. mahirap buhay na yun, kailangan natin yan. Lagi po ba kayo lumalabas tuwing linggo? Opo, minsan. Ayun, malaking bagay po para sa inyo to. Ano po mensahe niyo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Thank you so much. Sana marami ganon. Ayun, thank you. Enjoy po. Bye-bye. Hello, ma'am. Good morning po.
Morning din po. Ma'am, ano pong masasabi nyo dito sa Pamilya 1+3 na programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung saan ang isang ticket mo ay makakasama ka na ng 3 miyembro pa sa iyong pamilya? Masasabi ko lang po ay malaking tulong po ito para maka-discount po sa pag travel po. Like, may pupuntahan kayo, makakalibre po ang 2 tao. Malaking tulong po yan sa amin. Malaking bagay po ba ito tuwing linggo? Lagi po ba kayo umalis? Yes po, malaking bagay po. Tulad ko po na tuwing linggo is umaalis po kami. Asan po yung pamilya nyo, ma'am? Nandun po sila. Oh, yan ha. Libre. O to, si ate, ano to, parang ano to, rockista to. Hello, ma'am. Good morning po. Morning din po. Ma'am, ano pong masasabi nyo na itong 1+3 o yung Pamilya 1+3 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan sa isang ticket ay pwede Stephen, may ini-interview mo, puro babae po kayo magsama ng hanggang 3 pamilya nyo at isang ticket lang po ang inyong bibilin. Sobrang laking tulong po para sa aming mga nagtitipid. Kumbaga, parang malaking tulong na rin po kapag gagala, ganyan. Yun po. Asan po ba kayo pupunta ni Sir, ma'am? Sa show po. Sa show. Magpapapicture po kaming pamilya. Wow, thank you po. Ingat po. Morning, ma'am. Ma'am, mag-avail lang po ako ng 1+3. Pamilya 1+3. Ma'am, okay lang po ba kung 3 lang kami? Okay lang. Kung 2 lang, okay lang din po yun. Okay. Kaya pa, ay pa. Nag-avail pa, ang lupit. Nag-avail ka pa, Stephen, ha? Sige po. Sa may ano po, sa may Ayala. Yan po, pupuntahan nyo lang po yung counter tuwing linggo. Sasabihin nyo lang po kung 3 kayo, 4 kayo, 1+3. Sasabihin nyo lang po pamilya kayo or magbabarkada, magkaklase or whatever. Basta magkakilala kayo. Sasabihin nyo lang po sa counter 1+3. Yan po ang programa ng ating Pangulo para po mabigyan po ng oras ang bawat po magkakasama, magpapamilya, magtotropa, kung saan man po gusto yung pumunta na makakaranas po kayo ng libreng 3. Isa lang ang babayaran nyo, libre po ang 3. Pwede nyo na pong, kung gusto nyo, maggalugarin nyo ang buong Kamaynilaan, libre pa rin po yung 3. Apo, 3 po. Okay. Bale, nasubukan ko na nga bumili ng pamilya 1+3. 3 po kami ngayon magkasama. Ito po ang aking kaibigan, asawa ng aking kaibigan na nagka-camera po ngayon. So, 3 po kami makakasakay dito sa MRT. Pero isa lang po ang binayaran ko. Oh, panlalamang niya, Stephen, panlalamang. Joke lang. Ayan po ha, kitang-kita nyo po ha. Bale, ganito po yung itsura ng ng plus tickets. Sir, tanong ko lang po sa inyo, sir, marami na rin po bang nag-a-avail nito? Marami na po. Maraming pamilya na po nakapag-avail na. Magmula ng pag-umpisa. Every Sunday po, nag-avail po ng 1+3 promo ng MRT para sa pamilyang Pilipino. Uy, napakalaking bagay, no? Ang ticket po, ito po yung single journey. Yung ito po, pagpagdadaan. Yung free ride po dito sa Ayun, para malinaw. Para malinaw. Bale, dito po kayo dadaan pag kayo po yung mga plus. Yung yung bumili ng ticket, yung mag-isa, doon po siya pupunta para ipasok yung ticket. Ayan po, libre po yan tuwing linggo. Subukan nyo na po. Halimbawa, nakatira kayo sa Pasay. Gusto nyo SM North. Naboboring na kayo sa MOA. Avail na kayo ng 1+3. Pamilya kayo. O kaya, nasa Cubao kayo. Diba? Galing kayong probinsya. Patla, LRT, MRT po. Sara Maldita, LRT, MRT po yan. Kumpleto po yan, LRT, MRT. Pwede po kayo mag-avail
Libre po yan. Kapag siningil kayo, yari sila sa Pangulo. Pag linggo lang ha. Linggo lang po ha. Linggo. Ha? Tuwing linggo po. Tuwing linggo lang po ha. Hindi po araw-araw ha. So, napakalaking proyekto po ito, napakagandang programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Free ride para sa mga kasama mo, sa iyong pamilya. Imagine, sa isang ticket mo, hanggang 3 ang pwede mong isama na malilibre. Kaya maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil binigyan niyo po ng halaga ang pamilyang Pilipino. Imagine, sa isang ticket lang, may 3 kayong membro ng pamilya o mga kabarkada niyo na malilibre. Yan ang hatid ng Pamilya 1+3 na programa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang perang matitipid nyo, pwede nyo nang idagdag pang gastos para sa inyong pagkain, dagdag pang shopping. Ang mahalaga sa araw ng linggo kung kailan sama-sama ang pamilya ay makakatipid tayo. O, yan po ha. Ayan po ang programa ng ating Pangulo. Tuwing linggo po, pwede na kayo. Mga galing kayo sa Cubao, kung saan galing kayong probinsya. Uwi kayo ng Pasay. Mag-MRT na kayo, libre. Isa lang ang babayaran nyo tuwing linggo. Hindi po araw-araw, tuwing linggo lang po. Kasi baka bumagsak naman yung ano. Okay. Ayan po ang atid ng ating Pangulo. Sana po abangan nyo po ang iba pa namin pupuntahan. Balak namin pumunta sa nuclear power plant. Magugulat kayo. Pupunta kami sa nuclear power plant. Gugulatin namin kayo. Pupuntahan din natin ang solar. Ang project ng Pangulo na mga solar, pupuntahan natin yan. Ang project ng Pangulo na iba't iba pang pabay. Ang project, ang dami mong project. Kung alam nyo lang po, pupuntahan natin lahat yan. Okay. At dumako na nga po tayo dito, ayon po nga dito, siga-siga ang mga senador. They have violated the Constitution. Kaya nga po, eto nga po ang isang may akda ng ating konstitusyon na tinawag po na siga ang ating mga walang kwentang 18 senador. At nalaman nga po natin kay Tolentino na sinabi niya mismo live sa ere, rinig nyo, pinarinig ko po sa inyo, na kaya po nilang lumabag sa batas basta masunod po ang kanilang intensyon. Tama, Alex, napaka-astig diba? Pero kayo po ang tatanungin ko, kailangan mo bang maging siga-siga dyan? Di ba hindi? Ang kailangan mo dyan, sundin mo ang nasa loob ng konstitusyon. Di ba? Eto pa, sabi, Senate job is to hold impeachment trial. Ang trabaho ng Senado ay magkaroon ng impeachment trial. Not determine constitutionality. Ibig sabihin po nito, ang trabaho po nila ay magsagawa ng impeachment trial. Hindi po kailanman trabaho ng mga pusang amang senador na yan na tanungin kung unconstitutional o constitutional ang impeachment complaint. Diba? Ganoon naman po talaga Ang trabaho ng senador, guilty or not guilty. Yan ang trabaho nyo. Pero yung validity niyan, hindi nyo sakop yan. Sino ba nakakasakop ng validity ng impeachment complaint? Ang Kongreso.
Di ba? Ang trial, ang paglilitis o trial po ang sakop ng Senado. Pero ang validity, ang constitutionality niyan ay sa Kongreso. Kasi po, gaya nga po ng sinasabi natin, kapag nagpasa ka ng impeachment complaint and you are an ordinary citizen, kailangan po may mag-accompany sa iyo na isang representative o congressman. Ngayon, ipa-file mo yan sa Secretary General. And then, pag-aaralan nila yan kung valid impeachment complaint o invalid impeachment complaint. Doon po nangyayari sa Kongreso. Hindi po yan kailangan mangyari sa Senado. Ngayon po, iba po ang sitwasyon. Iba po ang sitwasyon ngayon. Ang mga Senado po ay naging Kongreso at pinapilan na po nila lahat ng trabahong Kongreso. Tandaan po natin, ang pinapasa ang impeachment complaint sa Kongreso. Diyan po nilalitis, tinitignan kung valid ba o nasa konstitusyon ang pag-file ng impeachment complaint. Kaya nga po nakagawa sila ng almost 7 articles na kinakaso nila kay Sara. Wala pong kinalaman dyan ang hayop na Senado. Kaya po, ang daming paglabag na ginagawa po ng Senado ngayon. Unang-una na po dyan, yung 4th tweet at hindi nila pagsunod doon. Yung 4th tweet na lintik na yan na February pa, winawalang yan na tayo nito mga to. Pangalawa, yung remand. Yung remand na yan na wala naman sa konstitusyon pero pinagmamalaki nila, korte na sila, maaari silang lumabag sa batas, maaari silang gumawa ng immediately na batas. Pangatlo, nagbigay po sila ng motion na wala pa. Wala pa. Ibig sabihin, 19 Congress pa lang tayo, binigyan po nila tayo ng kondisyon sa 20th. Saan ka po makakakita ng ganon? Doon pa lang po sa pagbibigay ng motion at kondisyon na yon sa number 2 na itatanong mo for the 28 kung magpupurso pa ba, unconstitutional na po yun. Dahil ini-invalidate niya ang salitang 4th tweet. Ini-invalidate niya ang salitang immediately. Kaya ayan po ang ating mga hayop na senador na hindi ko alam kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong kasumpa-sumpang linya ng mga senador. Pakinggan natin to. Attorney Monsod, I want to ask you this. I don't know if you were able to watch yung press conference ni Senate President Escudero kanina. No? But sinasabi niya, let me read his quote here. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito, hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, Prosecutor ang Kamara. Ano po masasabi niyo sa komentong ito ni Senate President Jesus So Escudero? what's his point? I don't get his point. Sabihin niyo, hindi equal kasi sila ang judge at ang House is prosecutor lang. Yung ba? Parang sinasabi niya na hindi kaya, kailangan sundin ng House of Representatives yung kanilang pagbabalik ng articles of impeachment. Alam nyo, in that street language, siga-siga sila. Ano? Kita mo? Siga-siga kayo. Sino ba kayo? Pasahod lang kayo ng taong bayan tsaka pasahod nila Duterte. Ganun ba yun? Pasahod kayo ng taong bayan, no eh. Tapos pasahod pa yung iba dyan kay Duterte. Akala nila nasa kanilang kapangyarihan. Well, no, wala sa kanilang kapangyarihan. Ang Wala sa inyo ang kapangyarihan, mga tukmol. Yun ang akala nyo, mga tukmol. kapangyarihan nila is
provided in the Constitution. Hanggang dyan sila. It doesn't mean that just because they are so-called senators, that they have a lot of powers beyond that. Oh, wag niyong isipin na kayo, porket senador kayo, mayabang na kayo, makapangyarihan kayo, mamamanipula nyo na, pati yung sweldo namin. Imbis na aprobahan nyo yung 200, binabalik nyo pa sa Kongreso. Eh, yung Kongreso na nga lang ang piling namin nagtatrabaho dito. Oh. Tama si Alex. Tapos pag maiipit ngayon, dadaling nyo na naman sa Korte Suprema. Eh, putik eh. 3 branches na independent dapat kayo. Ba't ka aasa sa Korte Suprema? Hindi ka na pwedeng umasa sa Korte Suprema kung tama at natural na sinusunod mo yung konstitusyon. Bakit tayo magko-Korte Suprema? Oh, bakit pang masukan ng Korte Suprema to? 'Di ba? Kaya pinipilit nyo yung Korte Suprema para mag-produce na naman ng delay. Pero kung sinusunod natin na pag inakyat yung konstitusyon, hindi na kayo nag-motion to dismiss, mga pusang ama kayo, nag-uumpisa na tayo, kaso pinapaboran nyo ang kapwa nyo senador. Ganun kayo kawalang ya. Oh. Diba? Ano ba nasabi sa konstitusyon? Forthwith, immediately. Anong sabi? To try and decide. Yun lang naman sabi sa konstitusyon sa inyo eh. To try and decide. Walang sinabi doon to try and to validate if the impeachment complaint is valid. Stupid. Oh, tapos sasabihin ni Tolentino, okay naman po kami lumabag sa batas kasi nga po korte na kami. Sa mga original trial court, pwede po silang magsagawa ng sarili nilang batas. Diba? Paano ka magsasagawa ng sarili mong batas? Eh, yung isang batas nga, napaka-basic ng sinasabi ng konstitusyon. Bakit ka pa mag-iimbento ng batas na ibabalik mo sa Kongreso? Which is napaka-basic ng konstitusyon. To try and decide. Subukan nyo agad-agad at magdesisyon kayo kung guilty or not guilty. Bakit kailangan mo pang gumawa ng sarili mong mundo, gumawa ng sarili mong kulto, na sasabihin nyo na ire-remand nyo? Ba't pinahihirapan nyo yung sarili nyo? Napaka-basic ng konstitusyon. Diba? Ang basic ng konstitusyon. Dumiretso na kagad kayo dapat sa trial proper. Kaso, kinampihan nyo ang sarili nyong mga parehas na mga tanga. Imbis na inarang nyo yung katangahan ng mga kasama nyo, kinampihan nyo pa. At para hindi kayo maipit, gumawa kayo ng sarili nyong batas. Diba? Gumawa sila ng sarili nilang batas. Dahil iba na sila eh. Hari, siga. Stupid. They're fooling themselves. And they're doing this for what reason? They're acting like they are the lawyers for the vice president. Right? Maybe they're thinking of their future. Naku, pag naging vice president, siga ako. Oh. Tingnan natin. Mm-hmm. What do you think is the reason? What do you think is the reason? Ano? What do you think is the reason kung bakit may mga ganitong movements sa House? Ay, Because this, matagal na ito, ilang beses nang na-move itong supposed na pagbabasa ng articles of impeachment dito nga sa impeachment trial ni Vice President Duterte. And the first, kakapanumpa pa lamang ng ating senator judges, biglang ibinalik din agad dun sa House. So, ano sa tingin niyo yung meaning? Ano yung mensahe na gusto nilang iparating?
Well, I think all I say, and let me say it again. They have violated the Constitution. Yan. Ito, ilang beses na ito lumalabas si Mr. Christian Monsod. Isang may akda. Siya ang gumawa, isa sa may gumawa ng konstitusyon. Biro mo, kinahiya kayo. Kinahiya kayo. Kayong tiga-gobyerno ang lumalabag ng konstitusyon. Samantalang pag ordinaryong mamayan ang lumabag sa konstitusyon, nagkandaleche-leche na, nagkaputa-puta na. Oh. Kapag kami ang may gumawa ng sala, kapag kami ang hindi naggano sa deadline sa mga BIR namin, tapos na kami, may kaso na kami. Kapag kami ang hindi nagpakita sa aming mga warrant of arrest, tapos na, kulong na kami. Kapag kami ang hindi umano sa summon, tapos na, kulong na kami. Pero kayo ang kakapal ng mukha nyo. They have gone beyond the powers given to them by the Constitution. Then para saan pa po yung Constitution? Kung yun nga, Sunugin ang konstitusyon! Stupid. Diba? Mami Irene, sunugin natin ang konstitusyon. Wala rin kwenta yan eh. Legal na natin yung pagnanakaw, magnanakaw na tayo. Inaanyayaan ko kayo. Magnakaw na tayo. Kapag hindi natuloy ang impeachment na to, magnakaw na tayo. Araw-araw ko na sasabihin yan dito, magnakaw na tayo. Biro mo yung magnanakaw, putik hindi bibigyan ng aksyon. Samantalang pag ikaw, hindi ka pa nga nagnanakaw, pinagbibintangan ka pa nga lang, nakakulong ka na. Ito, lantaran. Ito, lantaran po pagdanakaw nito. Kitang-kita ng dalawang mga taratin. Ayaw pa nga, tinatanong mo, ayaw sumagot. Oh. Pinagnunumpa mo, ayaw mag-oath. as you mentioned, no, binaviolate tapos sasabihin lang naman, then contest nyo yung action namin sa Supreme Court. Pwede bang ganun na lang ng ganun? Na laging ang sagot na lang natin ay then question our decision, our actions before the Supreme Court. Well, alam niyo, in our system, there's always a solution. That is why the system of checks and balances. That's why we have all of these institutions and so on. So, the law, na ito yung mga binoto ninyo. Ganyan pala pag lumaki yung ulo nila, akala nila magagawa nila lahat ng gusto nila. Hindi po. Hindi. Right? They are public servants. They're not public kings. Oh, palinaw yun ha. Kayo ay public servant, hindi kayo public kings. Diba? Public servant kayo, hindi kayo public king. King ina. Xi Jinping